Ang pagdating ng isang tao na inakala ni Emmanuel Amos na mabuting tao, subalit isa palang miyembro ng kadiliman at kabahagi ng kapangyarihan ni Lucifer. Ito ang istorya ng isa sa pinakamakapangyarihang witch o mangkukulam sa ating mundo na si Emmanuel Amos Part 2. Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. I-click ang bell at i-click niyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Sa pagpapatuloy mga sangkay ng istorya sa buhay ni Emmanuel Amos, ang isa sa pinakamakapangyarihang witch o mangkukulam sa balat ng lupa na naglingkod sa ating Panginoon, kung saan inilabas niya dito ang mga nakakakilabot na impormasyon. Naging masalimuot ang buhay ni Emmanuel Amos. Nagpatuloy mga sangkay ang malaking problema ni Emmanuel Amos na walang sino mang gustong tumulong sa kanya. Nawala na ang lahat ng kanyang pamilya. Nag-iisa na lamang siya. Ngunit walang tao, walang sino man ang gustong tumulong kay Emmanuel Amos. Hanggang sa nakilala niya ang isang babae na may matinding lihim o katakot-takot na pagkatao. Sa gitna ng lahat ng mga pagdurusa, dumating ang taong nagngangalang si Alice. Si Alice ay isang bata na kakilala na ni Emmanuel Amos nung siya ay nasa elementarya pa. Siya ay mas matanda ng 5 taon kesa kay Emmanuel at nagmula sa parehong lugar. Sila ay nasa parehong uri ng pamumuhay hanggang sa sila ay naging isang matalik na magkaibigan. Sa murang edad mga sangkay, nagkaroon po sila ng relasyon hanggang sa umabot mga sangkay sa isang matinding pangako na mamahalin nila ang isa't isa habang buhay. Nakakatawang isipin mga sangkay sapagkat sila po ay bata pa. Nasa 11 years old pa lamang si Emmanuel Amos nung panahong iyon. Walang mga magulang, walang pinag-aralan, walang makain. Nangangakong pakakasalan ng isang batang babaeng mas matanda ng 5 taon na si Alice. Di kalaunan, umalis si Alice patungong Akuri para sa kanyang sekundaryang pag-aaral. Sila ay nagpalitan ng sulat bilang isang komunikasyon sa isa't isa. Nang sumunod na nagkita si Emmanuel at Alice, siya na po ay nasa 15 years old. Samantalang si Alice naman ay 20 anyos na. Natapos na ni Alice ang sekundaryang pag-aaral at naghahanap buhay kung saan siya ay nagtatrabaho sa isang bangko na tinatawag na Standard Bank Lagos o tinatawag na daw po yan ngayon na First Bank. Doon na rin nakatira ang mga magulang ni Alice. Alam ni Alice ang sitwasyon ng buhay ni Emmanuel Amos. Siya ay mahirap, walang pamilya, nag-iisa na lamang. Sinamantala ni Alice ang pagkakataong ito. Sinabi niya kay Amos na samahan daw siya sa Lagos at ibinigay niya kay Amos ang isang tirahan na laking gulat din po mga sangkay ni Amos sa bahay na ibinigay sa kanya ni Alice. Ito ay isang kayamanan para sa isang 15 years old na bata na hindi pa kumikita ng ganon sa loob ng isang araw. Isang kamanghamanghang lugar doon sa Lagos na maraming pera at mga mabubuting bagay sa buhay para magsaya. Dito nag-umpisa mga sangkay ang maayos na buhay ni Emmanuel Amos. Ito ang inalok sa kanya ng babaeng matalik niyang kaibigan na si Alice. Sa isipan ni Emmanuel Amos, ang pagpunta sa lugar ng Lagos ay ang tanging paraan ng kanyang pagtakas sa mga suliranin, pagtakas sa sarili niyang mga kaaway, pagtakas sa gutom at sa lahat ng kanyang mga problema, pagtakas sa lahat ng masama sa mismong lugar na kinalakihan niya. Umalis si Emmanuel Amos sa kanyang lugar, dala ang pera na ibinigay ni Alice at binigyan siya ng isang napakagarbong tirahan. Nang dumating siya sa Lagos, namangha siya sa kanyang mga nakita. Maikukumpara daw po niya ito kagaya ng isang langit. Nakita niya mga sangkay ang mga matatayog at mga magagandang gusali. Ang mga tao ay abala sa paghahanap buhay. Walang pakialam sa isa't isa. Malayo ito sa kung anong lugar na kanyang kinalakihan. Sinabi niya dito mga sangkay na siya na ay malaya sa bangungot ng kanyang buhay. Siya ay dumating sa tinatawag na Akintola Road, Victoria Island
at tinanggap siya ni Alice at ng kanyang mga magulang. Kilala si Amos, mga sangkay, ng mga magulang ng babaeng si Alice. Alam nila ang nakaraan ni Amos dahil parehas sila ng lugar na pinaglakihan. Ipinakilala si Amos, mga sangkay, ni Alice sa kanila bilang lalaki na pinili niyang pakasalan. Nagulat, mga sangkay, ang mga magulang ni Alice. Subalit matapos ang ilang usapan sa kanya, nagkasundo sa kondisyon na magpapatuloy muna si Amos sa kanyang pag-aaral. Tinanggihan ni Alice ang kanilang alok at nakiusap sa kanyang mga magulang na payagan na makisama sa kanyang sariling silid. Subalit, mga sangkay, hindi matanggap ito ng mga magulang ni Alice. Ngunit si Alice, mga sangkay, ay nagpumilit. Nagkaroon sila ng matinding pagtatalo sa loob ng ilang mga araw sa di maipaliwanag na kadahilanan hanggang sa pumayag na lamang po, mga sangkay, ang mga ito na tumira kasama si Alice. Si Alice ay isang napakagandang babae kung i-describe ni Emmanuel Amos. Sinabi ni Alice na siya ay isang empleyado ng Standard Bank at gagawin niya si Amos na mayaman at ibibigay daw sa kanya ang lahat ng pangangailangan niya sa buhay. Mula sa isang masalimuot na buhay, maraming mga kaaway sa lugar niya, nag-iisa na lang doon. Ngayon naman, mga sangkay, si Emmanuel Amos ay may sagana ng pamumuhay. Kompletong mga kagamitan ang nakikita niya sa kanyang tahanan at may napakagandang asawa na nangakong ibibigay sa kanya ang lahat ng kaginhawaan sa buhay. Pinaulanan si Amos ng iba't ibang mga regalo, salapi, damit, pagmamahal. Ngunit wala siyang kamalay-malay sa totoong pagkatao ni Alice. Itong kasayahan ni Emmanuel Amos, mga sangkay, ay maiksi lamang sapagkat matapos po, mga sangkay, ang 3 buwan, may mga kakaibang mga bagay ang naganap. Dito na, mga sangkay, nag-umpisa ang mga nakakakilabot na napansin niya sa tahanan nila ni Alice. Isang mga nakakagimbal na mga bagay na nasa loob ng tahanan. Isang gabi, si Emmanuel Amos ay bumangon. Nakakita siya ng isang ahas o sawa na katabi niya sa kanyang pagtulog. May mga gabi na gumigising si Amos, mga sangkay, na nakikita niya ang katawan ng kanyang asawa na bigla na lamang pong naglalaho at nagpapakitang muli. Hindi ito napapansin ni Alice. Sa pag-aakalang itong si Emmanuel Amos ay tulog. May mga gabi na nakaririnig siya ng mga kakaibang ingay o sayawan sa silid tanggapan ng kanilang tahanan. Hindi na niya makayanan ang mga nakakatakot na kaganapan hanggang sa umabot sa punto na tinanong na niya ang kanyang asawa na si Alice. Nung nagsimula na siya sa kanyang pagtatanong, ang unang reaksyon ni Alice, mga sangkay, ay marahas at nagbigay ng isang matinding babala. Huwag mo na akong muling tanungin ng tanong na ito. Kung hindi, babalingan kita. Ito ang matinding babala ni Alice kay Amos. Mula noon, ang kanyang buhay ay nanganganib. Dito niya napagtanto na mas pipiliin pa niya na magdurusa siya sa isang baryo na kanyang kinalakihan kaysa masaksihan ang mga nakakatakot na kaganapan sa tahanan ni Alice. Dalawang araw ang nakalipas at siya ay dumating na nakangiti. May mga regalo na namang dala si Alice at niyakap niya si Amos. Binanggit nito, mga sangkay, kung gaano niya kamahal si Amos at kung papaano siya nagmamalasakit. Pinalalakas ang loob ni Amos na huwag matakot at nangakong ipapaliwanag ni Alice ang lahat ng mga nakakatakot na bagay na nakikita o nasasaksihan ni Amos sa kanyang tahanan. Dinala niya si Emmanuel Amos sa isang bahay at doon pinaalala ni Alice ang kanyang mga pangako na gagawin siyang mayaman at iba pa. Sinabi sa kanya ni Alice na isang araw malalaman mo rin ang lahat ng mga bagay na alam ko. Muli silang bumalik at nagpatuloy sa kanilang normal na buhay kagaya ng dati. Sa loob-loob ni Emmanuel Amos, nararamdaman niya ang panganib sa kanyang buhay kahit pa pinapakalma siya ni Alice. Ngunit ang tanong niya, papaano siya makakatakas sa nakakatakot na lugar ni Alice? Dumating ang isang araw ng pag-amin ng kanyang asawang si Alice. Isang revelasyon, mga sangkay, ang gumimbal sa buong pagkatao ni Emmanuel Amos, kung saan sinabi niya dito na siya ay isang miyembro ng kadiliman at isa po siyang witch o isang makapangyarihang mangkukulam. Dito nagimbal si Emmanuel Amos sa kanyang nalaman. Hindi niya alam kung anong gagawin niya matapos siyang mapag-alaman ang malalim na katauhan ng kanyang asawa. Samantala, mga sangkay, ang mga magulang ni
Alice ay wala raw kaalam-alam na bagamat bata pa ang kanilang anak ay may malalim na itong kinakasangkutan. Dito tahasan mga sangkay na binalaan ni Alice si Emmanuel Amos na huwag silang sasabihan, huwag ipaparating sa mga magulang ni Alice kung mahal pa niya ang kanyang buhay. Isang katakot-takot na babala. Isang 20 years old na babae na hindi lubos maisip mga sangkay ni Emmanuel Amos na magagawa na ang mga bagay na ito. Ang tingin sa kanya ng mga tao sa labas ay isang napakaganda at napakaamong babae. Nagtatrabaho sa isang malaking bangko, ngunit ang hindi alam ng marami, siya ay alagad ng isang dyablo. Isang araw matapos pumasok si Alice sa kanyang trabaho, sinimulan ng batang si Amos na tingnan at alamin ang meron sa kanilang tirahan. Nakakamangha kung titingnan ang kanilang tahanan mga sangkay sapagkat kahit mga bata pa sila, kumpleto ito sa lahat ng kasangkapan o kagamitan. Siya ay mayroong 4 na refrigerator at nung binuksan ni Emmanuel Amos ang isa sa mga ito, nakakagimbal ang kanyang nakita. Nakita niya ang mga bungo ng tao, iba't ibang bahagi ng katawan ng tao. Mayroong sariwa at tuyo. Sa loob naman ng kisame ay may mga kalansay. Sa isang sulok ng isa sa mga silid ng kanilang tirahan, natuklasan niya ang isang banga na puno ng dugo at isang maliit na puno sa gitna ng banga, isang kalabasa at isang pulang tela sa gilid nito. Hindi na siya nakapagpatuloy sa sobrang takot. Hindi alam kung ano ang gagawin ni Emmanuel Amos matapos niyang matuklasan ang mga nakakatakot na mga bagay sa loob ng bahay ni Alice. At dahil wala rin siyang mapupuntahan at hindi niya alam kung papaano siya makakatakas, ipinaubaya na lang niya ang kanyang buhay sa kung anuman ang kapalaran nito. Nangyari na nga mga sangkay na bumalik si Alice sa kanilang tahanan mula sa kanyang trabaho. Tumitig ito kay Amos at sa titig na yon, ayon kay Amos mga sangkay, alam niya na kahit nasa opisina si Alice ay alam nito kung ano ang kanyang ginawa sa loob ng tahanan.